Yo, what's up mga kapolido? It's your boy, Miss Carinas Genrex TV. Huwag muna tayo sa motor. Dumay off kami ngayon kasi birthday ng panganay ko. So habang day off ko gawin ka na itong problema ko sa electric pan na to. Chandelier namin. So kaya gumagamit kami nito kasi mahina ang ikot niya. So gawa tayo ng tutorial kung paano natin re-repairin ito. Try natin na. So switch on natin. May remote kasi yan. Tapos high na agad natin, high. So yung high niya, ayan. May iyan, Papa. Sobrang hina umikot. Hindi, Papa, yan ito. Wala talagang hangin. Huwag kayo maingay. Mahina siya. So wala talagang hangin. Nagbago siya compare dati. Siguro mga one year na nagamit to. Kung merong magkakaganito na problema, nakakabili lang sa Shopee, sa Lazada, makakatulong ng video na to. So ayan, mahina. Hindi naman natin yung walang issue. Ito yung walang issue. Ayan, nakailaw siya. Patayin natin yung ilaw. Ayan, sindi natin sa high. Ikot agad siya, oh. Ayan, napakalakas niya. Okay siya, di ba? So, yun ang hinahanap ko, yung kalakas na ng hangin. So, itong isa, kahit naka-high siya, mahina talaga siya. Kaya, share ko lang, kadalasan po kapag umiikot naman siya, pero mahina ang ikot niya, ang sira is capacitor. So, yung capacitor is matatagpuan dun sa box niya, ganun, oh. Intro muna. Sorry, it's DJ. So, yan ang mga aparato niyan. Walang bumbiling isa yan, ha. Nagtitipid ako. Handyan yung capacitor, mga kapulido. So, binuksan ko na. Ayan. So, ayan po ang capacitor niyan. Yan. So, ito po ang capacitor niyan. So, yan po ang papalitan kapag mahina siyang umikot. Ang problema natin ngayon is wala tayong makuhang ganyan. So, ayan na. Tinanggal ko na yan. Naghanap na ako ng pyesa. Ayan. So, wala tayong makuhang ganyan. Wala akong makita. Natanggalin ko muna. I-explain ko kung paano yung gagawin natin dito. Sa mga gantong senaryo. At saka mas makakamura. Tanggalin ko muna. Yan. Nisplice ko lang temporary. So ayan, ito siya. Kakaibang capacitor siya compare sa discharge lang natin, wala na siyang laman. Kung makikita niyo siya, yung wire niya is 5. Mas malapad siya compare sa mga capacitor ng mga gantong ordinaryong electric pan. 2 piraso lang. So ito po kasi ay merong high, low, medium. High, medium, and low. Kaya ganito to. So, kung wala po kayong mahanap nito, siguro makakita kayo nito Shopee, Lazada, lalo sa mga probinsya katulad namin. Walang ganong electronic shop. Pwede nating gawan ng conversion. So, kung maalam kayong magbasa ng wiring diagram or schematic diagram, ito po yan At magbasa ng value, ayan. Nakasulat, mga kapulido. GG gray. So ito gray, no? Tapos 1.5 microfarad to R. Yung R malamang yan yung red. Siya sa configuration, sa position nila makikita naman pagkakasunod-sunod. Then yung UF, yun po yung microfarad. Hindi naman siya totally U. Yung microfarad sa value. Tapos 2 microfarad B, so brown. Tapos 3 microfarad P o purple. So yan. So ang gagawin natin is wala akong mahanap. Ang ginawa ko, bumili ako ng isa-isa.
3 piraso na tigi-tigisa na pang ordinary na electric pan. Yan, ito yung ordinary electric pan eh. Pati pa nagtrabaho na. So ito po yung ordinary electric pan. Kumuha tayo ng isang 1.5 microfarad para dito, ayan o, micro 1.5. Tapos kumuha tayo ng 2.0 microfarad. Tapos kumuha tayo ng 3.0 microfarad para makuha ang lahat ng ka-value niya. So kompleto na, 1.5 2 microfarad. Pag po gumamit tayo ng tester, dito pa lang sa diagram, mapapansin na natin na saan liwanag. Dito pa lang sa diagram, mapapansin na natin yung GG, yung G and G is connected sila to each other. So, ang ibig sabihin, itong dalawang to, pag tinester mo ng continuity, is E0 and continuity siya. Ibig sabihin, magkadikit lang sila. Iisa lang yung linya nila. Kasi dyan pala sa diagram, hindi ko na tetesterin kasi tinester ko na to noon pa. So, iisa lang yan, mga kapulido. So, ang gagawin natin is pagsasama-samahin natin yung lahat ng black. Kaya pwede ring red. Yan, kasi nasa kaliwa lahat eh. Pero, black na lang para ground. Parang negative, ganon. Pero hindi naman negative yan kasi alternating current yan. So, pagsasama-samahin ko muna ang mga black na ito. Tapos, i-connect natin sila sama-sama dito sa kulay gray. Alright, resume tayo. Bali, ayan, nailagay ko na. Ayan, pinagsama-sama ko lang yung tatlong black. Which is ito na yung gray, ang kukonekan yan. Tapos, ang ating 1.5 para sa kulay red. Bali, ito na. Ito. Tapos, yung 2.0. Ito na, pangalawa. Nakaposition na rin. Tapos, yung para sa ating purple. Letter P. 3 microfarad. Ito itong pinakamakapal. Ang principle po nito kapag binuksan mo yan, ganito rin siya. Bali, hindi naman siya totally ganito yung itsura. Ganito rin yung pinaka-diagram niya sa loob. Tatlo sila na pinagsama sa isa. Kaya mas makapal lang to. Siyempre may sarili-sarili silang box. Tapos tinanggal ko itong mga to, yung mga holder na yan. Kasi pwede mag-cause ng short circuit yan. Bakal yung mga yun eh. Pero iti-tape pa rin natin magkakasama ito mamaya para safety siya. Tsaka nakabundle silang tatlo. So, ilagay na natin to dito. Ayan, sa red, gray, purple, tsaka brown. So, tap ko lang. Alright, update mga kapulido. So, natapos na natin i-splice yan. Tapos, i-tape. So, yun nga. Yung sa value ng capacitor is 1.5 para sa kulay red. Tapos, 2.0 microfarad para sa kulay brown. Tapos, 3.0 microfarad para sa kulay purple. Then, lahat ng black, pinagsama-sama natin. Wala pong polarity yan. Kahit magkabali-baligtad dyan, walang problema. Dahil AC po ito. Alternating current. Ang lahat ng black ay pinagsama-sama natin sa kulay gray. Mag-ingat po dito. Itong kulay gray na yan is live wire yan. May switch kami, double. So, may switch na dito. Tapos may switch pa sa remote. So, dahil hindi naman to disaksak na dalawa agad pagkaset disaksak yan, shut off lahat, walang power. So ito dahil naka-switch lang, one line lang ang nakahugot. Kumbaga, nakasaksak pa rin yung isa. So ayan, ibig sabihin nun, kapag kasi ginamit mo yung dating ilaw mo, dati ilaw kasi to eh. So kinonvert ko yung chandelier, naka-on po lagi ang isa nun. So itong gray wire yan, laging active yan. Ilang beses ako nakuryente kanina, pero okay lang. Sanay na kasi ako sa electrical. Dahil dati akong tatrabaho sa lines sa Tarlac Electric Incorporated or TEI. Kaya dati talagang hinahawakan pa talagang main line sa taas ng poste.
So, yun po. Ito, safety nyo lang sarili nyo. So, inahawakan ko siya kanina, ini-splice ko, pero nakatungtong ako sa upuan. So, ang nangyari kanina, kaya nakuryente ako, habang ini-splice ko is nadikit ako dito. So, grounding yan kasi. Pangalawa, yung anak ko, walang tsinelas, naglalakad, nadaanan niya ako, nadampi niya yung ano niya, nakuryente kami pareho. Pero mahina lang. So, yun, safety na lang sa inyo. Pagka may mga bata, nasa taas kayo, wag niyong hayaang hahawakan kayo. So, testingin na natin to mga kapulido. Kung okay na ba. Ayan, umaandar. Try muna natin sa low. Ayan, low. Ayan, umaccelerate na siya agad. Compare kanina, napakahina ng acceleration. Okay. Medium. Ayan. Lumakas na siya. Tapos yung high naman natin. Pinakamalakas. Yun. Kumakambyo. Tresera. Yan o. Pareho na sila ng bilis. Okay na. Oh, lakas na oh. Ayos na. Pareho na sila ng bilis. Maliwanag eh. So, ang alam nyong kalasin, alam nyo naman sigurong ibalik. Yan. Salamat po sa panonood. May napulot tayong konting bagay sa video na to. Kung paano reparin DIY para hindi na kayo gumastos masyado. Baka mabudol pa kayo. Minsan ganun. Salamat po sa nanonood. Naway nakatulong tong video na to. Kung paano reparin ang ating chandelier na DIY. Hanggang sa muli natin pagkikita sa susunod na video. Paalam muna.